sa lahat ng mga nanonood at nakasubaybay sa aking channel. Narito na naman po tayo para magbigay ng pinakabago at pinakamaiinit na balita patungkol sa pamamahagi ng second tranche ng SAP. Maaari lamang po na panoorin niyo po ito hanggang dulo dahil may mahalaga tayong impormasyon na dapat yung malaman. At kung bago lang po kayo sa aking channel, ay inaanyayahan ko po kayong mag-subscribe para po updated kayo parate sa mga ginagawa kong mga videos. Natapos na nga ang target na August 15 na pamamahagi ng pangalawang ayuda o second tranche ng DSWD. Pero sa kabila nito ay tuloy-tuloy pa rin ang ahensya sa pamamahagi ng ayuda sa mga benepisyaryo ng second tranche at mga waitlisted sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Katunayan dito ay naipamahagi na ng DSWD Field Office 5 ang ayuda sa ilalim ng second tranche ng Social Amelioration Program para sa mga benepisyaryo sa Libon Albay. Katuwang ng ahensya ang Robinsons Bank, Partner Financial Provider at Legazpi Savings Bank sa pamamahagi ng ayuda sa nasabing bayan. Dagdag pa rito ang tulong na ipinarating ng lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police. Patuloy din ang pamamahagi ng ayuda sa mga pamilyang benepisyaryo ng Social Amelioration Program sa mga lugar na sakop ng DSWD Field Office 7. Umaabot sa mahigit 4,000 waitlisted beneficiaries ang nakatanggap na ng kanilang ayuda sa Midilin, Cebu. Ang mga benepisyaryong malalakas pa ang pangangatawan ay pumila sa inahandang venue habang ang mga matatanda at hindi na kayang maglakad na mga benepisyaryo ay dinalaw mismo sa kanilang mga bahay para hatiran ng tulong. Tuloy-tuloy din ang pagtanggap ng ayuda ng mga benepisyaryong pamilya sa pamamagitan ng digital payment. Ilan sa mga benepisyaryo ng pangalawang ayuda ay nagtungo sa Western Union USCC Kalinan, Davao City upang i-claim ang kanilang biyaya na natanggap mula sa DSWD Field Office 11. Sa kabilang banda naman ay hindi rin nakalimot ang ahensya sa ating mga benepisyaryong senior citizens. Nag-umpisa na ang pamimigay ng second semester stipend para sa ating mga lolo at lola na benepisyaryo ng Social Pension Program sa Itugon, Benguet at ilang bahagi ng Benguet at Abra. Dagdag pa ng ahensya, ang mga benepisyaryo ay masasabihan sa schedule ng payout sa pamamagitan ng kanilang mga lokal na pamahalaan. Okay guys, yan po yung pinakahuling ulat galing sa DSWD. So ngayon ay balik po tayo sa ating question and answer. Sasagutan ko po ang mga katanungan nyo sa abot po ng aking makakaya. Unang tanong natin ay galing kay Ma'am Riza, Gabriza, or Riza, gano'n. So katanong niya, paano po yung hindi ko po nalagyan ng beneficiary yung sa baba? Kasi po akala ko yung mga may asawa lang ang pwede maglagay doon. Pero yung totoo po naman at may magulang pa po ako at may pinapaaral ng dalawang kapatid. As far as I know ma'am, kailangan po yun. Yung dun sa beneficiary o kung sino yung mga umaasa sa'yo. Kasi dun po magdedepende si DSWD kung qualified ka o hindi sa tulong na ipapamahagi or sa tulong na ibibigay. So as far as I know po ay importante po maglagay po doon. Pangalawang tanong natin ay galing kay Ma'am Nicole Sarabusing. Sabi niya, wala nga akong natatanggap na text. August 16 na, wala pa rin. Ang kasagutan dyan ma'am, para po sa mga qualified na hindi nakatanggap ng text, kasi di ba yung target ni DSWD para sa digital payment ay hanggang August 15. So mga hindi po nakatanggap ay magiging manual payout na po. So yun po, kung sa schedule ng payout, sa bali po yung mga LGU na po yung mamamahala or sila po yung nakakaalam. DSWD po, sa tulong ng LGU, sila po yung nakakaalam kung kailan yung payout sa inyong lugar. So, kung hindi po kayo nakatanggap, then qualified naman po kayo, malamang po magiging manual payout na po mangyayari. Pangatlong tanong natin ay galing kay Sir Herbert Lim. Tanong niya, bakit wala pa po yung sa LTFRB? Kaming mga driver wala pa po. Para po sa concern nyo sir, ang pinaka-latest po na pronouncement
ni Secretary Bautista ay para sa mga driver na hindi nakatanggap na galing sa LTFRB ay makipag-ugnayan po sa mga DSWD field office na malapit sa inyo para po maisabay or ma-assess po kayo kung tatanggap para sa pagtanggap ng tulong. Yan, pagtanggap ng ayuda. So ang masasabi ko lang, sir, makipag-ugnayan po kayo sa pinakamalapit na DSWD field office sa lugar nyo.